Magandang umaga po sa atin lahat. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, yung po mga dinideclare po natin kanina, awitin, ang ibig sabihin po nun, yung graves ay will turn into garden. Ibig sabihin po nun, hindi naman po yun literally, pero nagpapakita po ito ng picture na anuman yung mga sitwasyon mo ngayon na hindi maganda dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, gagawa po yan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, ulitin ko, huwag kayong gagawa ng anumang desisyon, permanent decision sa isang temporary situation. Alam niyo minsan, pag nagagalit po tayo, di po ba, pag mayroong ang situation po, hindi tayo at ease, uncomfortable para sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ang nangyari po sa atin, minsan nag-iinit ang ulo mo, orient ka at pagkatapos gumagawa po tayo ng basta gagawin ko to. Magdedesisyon ako. Kapatid, ulitin ko, pakisabi mo diyan sa katabi mo, kung kayo po ay may katabi diyan sa online natin mga kapatid, huwag kang gagawa, sabi sa kanya, huwag kang gagawa ng permanenteng desisyon sa temporary situation. Di ba? Oo nga naman, di ba? Mahirap po yun. Betsin lang pinagawayan nyo, tapos susunugin nyo na yung bahay nyo. So, hirap naman. Ano pinapat nasunog? Nag-away sa betchin. Di ba? Alam mo, marami ang buhay po bilang pamilya. Alam mo, pagka inaayos mong pilit po yan, ang kaaway po ay ayaw huminto sa pagsira. Pero kapatid, gusto ko sabihin po sa inyo, kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay ang bawat isa po sa atin. Tingnan nyo nga po ng may ngiti, ng masaya, ng may confidence yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, magtatagumpay tayo lahat. Amen. Hallelujah. Okay, sige po, magsimula po tayo. Unang-una, binabati ko po ang mga katatayan. Okay. Nung Mother's Day, binabati ko po mga inahin. Di ba? Mga nanay, mga tatay. Alam niyo po, very important po ang mga tatay. Kung kayo po nasa online, nasa virtual mga kapatid, ay minsan masasabi natin pagka po magulo yung pamilya yung pinanggalingan po natin, bakit ba ako pinanganak sa pamilyang ito? Di ba? Nagkakaroon ka ng ganong say. Pero alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po nito, kung anuman ang negatibo na pinanggalingan mo o kung paano ka pa naman ipinanganak, gusto kong sabihin sa inyo ang mabuting balita, dahil ikaw ay nasa Panginoon, aayos po yan. Bakit? Kasi kasama natin ang tagapag-ayos ng buhay. Amen o ba? Isa-isahin po. Pag inaayos ni Lord ang buhay po natin, then susunod, maraming mahahawa sa pagbabago natin. Mga kapatid, very important po yung sa pang-araw-araw na lakad natin sa pananampalataya. Ulitin ko mga kapatid, importante po yung araw-araw na paglakad natin sa pananampalataya. Unang-una, kahit po ang mga disciple, gusto ko doon magsimula tayo. Kahit po ang mga disciple ay may mga kahinaan. Sabihin mo sa katabi mo, may kahinaan pala mga disipulo. Oh. Sabihin mo, parang ako. Di ba? Pero hindi po yan ginamit ng mga alagad upang maging excuses para hindi sila makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. All of them, nagnanasa doon sa posisyon na meron, di ba? Kasi siyempre galing tayo doon sa flesh. Kasi ang tingin natin, yung anumang bagay na na-accumulate po natin, parang nagdadagdag ito sa pagkatao natin. But not with us. Hindi po ngayon na tayo po nakakilala sa Panginoon. Ang significance po natin, ang ating significant ay kinukuha natin because we are created in the image of God. Amen po ba? Para namang hindi ka natutuwa na ikaw ay image, nagwangis ka ng Panginoon. Mga kapatid, wala po tayong panggagalingan. Hindi po finances, hindi po anumang bagay dito sa lupa ang pagkukunan mo ng significance para makita mo maging confident ka. Ulitin mga kapatid, ang confidence po natin ay nanggagaling sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. O tingnan mo ngayon yung katabi mo. Confident ba yan na siya ay anak ng Diyos? Di ba? Pagka nga mayor, anak ng mayor, di ba? Uy, yun nga bata doon, di ba? Vice mayor na nga ngayon eh. Nung maliit po yun eh, taga sa inyo, sa Magiginto, tinawag niya ice cream, liit-liit pa niya. Tapos nung sinisingil po siya nung dirty ice cream, yung titinda, bayad, anak ako ng mayor. O wala na nagawa. Anak ka ba ng mayor? O di ba? Makita po natin.
Ang bata-bata pa siya, confident na siya. Bakit? Alam niya, tatay niya mayor eh. Eh, lalo kung governor tatay mo. Di ba? Kapatid, ito matindi. Yung tatay mo, pinaka makapangyarihan. Our Father who art in heaven, na ipinakilala po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ba nakagala? Kaya kapatid, ulitin ko, wala ka ng reason. Ako po personally, wala na tayong reason para ma-discourage pa, para malungkot pa. Bakit? Kasi po, the Word of God is enough for us to be strengthened. Amen po ba? Kaya lalagyan natin ng pitak sa puso po natin ang salita po ng ating Panginoon. Okay. Marami po ako gustong ibahagi, pero siyempre po, hinihilingin natin, Lord, ano pa ang gusto mong i-share po sa kanila? Actually po, kahapon, nandun po tayo sa gawain po kila Ate Ems. Muli po nag-gather yung mga tao po doon. At ang isnyer ko po ay, siyempre po, simplified mo lang yung mensahe so that they can easily understand is about Zacchaeus. Si Zacchaeus encounter with Jesus. Sa susunod po, alam niyo ba sa susunod na topic po doon, Nicodemus encounter with Jesus. And the Samaritan encounter, puro encounter with Jesus ang mga ita-title natin doon so that the people may know that they need encounter with Jesus and so with you. Amen na ba? Do you have still an encounter with Jesus? Sino po dito yung, alam mo kapatid, kapag ang pananampalataya mo nanghihina, ang dahilan po nung kasi wala ka na encounter with Jesus. Alam niyo po ba ang dahilan bakit ka nagde-devotion? Hindi po para check ng yung cell leader. Ang dahilan po ng personal devotion mo o yung pagbabasa mo, pag-aaral mo ng salita ng Panginoon o pagdidili-dili, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos for you to know Him. Para makilala mo siya at magpakilala naman ang Diyos sa iyo sa pagitan ng kanyang salita. At dahil po doon, mga kapatid, ulitin ko, ang pagkakilala natin sa Diyos ay nagdadala ng isang malalim na commitment sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At dahil po doon, ang gagawin po natin, ipinakikilala natin sa ibang tao ang Panginoon. Ako po, yesterday, alam niyo pa ba, that's why I declare that healing will flow dun sa gawain kagabi because I believe in the Word of God. Hindi po ako may sabi niyan. Salita po ng Panginoon sa 1 Peter 2:24. Every time po na magagawain po tayo, kahit po sa labas o sa loob, importante i-declare po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi po yung mga tao, dahil hindi pa sila mananampalataya o mga bago pa lang mananampalataya, lumalakad po yan sa natural. Kung ano nakikita, yun ang pinaniniwalaan. Pero ikaw, kapatid, dahil ikaw ay lumalakad ka sa supernatural sapagkat spiritual man ka na ngayon, ulit ikaw, spiritual man ka na ngayon, naniniwala ka, ang pagkain mo ay salita ng Diyos at dahil po doon, nabubuhay tayo sa salita ng Panginoon. Amen na ba? Alam niyo po ba yung kinakanta natin na yung grapes into garden, yung bones into army. Di ba? Tapos ang sinasabi doon, yung there's nothing better than you. Ibig sabihin kapatid doon, kahit English yun, na sinasabi lang doon, walang makagagawa nun maliban sa Diyos lang. Kaya makikita niyo po dito mga kapatid. Okay. Makikita po natin dito sa even in the life ng mga disciple, may kahinaan po yan, but when they were empowered with Jesus, and empowered po niyan by guiding them, by instructing them. Alam niyo si Jesus, ito maganda eh. Nagbibigay sa lagi paano niya naiayos po ang kanyang mga disciple. Ang una niyang ginawa ay binibigyan niya ng instruction. Pagkatapos po, pag nagbigay siya ng instruction, mapapansin nyo, si Jesus mismo, pinakikita niya ang demonstration. Pagka na-demonstration po ni Jesus, ipinakikita na i-model po niya, ang susunod na papagawa ay ipa-experience po niya sa mga disipulo nila. Alam niyo, itong kagandahan sa Panginoon, lahat ng mayroon siya, itinuturo sa kanyang mga alagad. Lahat na dapat nating matutunan, isinulat sa salita ng Diyos so that we can walk doon sa kalooban at plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Magkakagulo lang po yan, madidelay lang po yan, pagka po hinahaluan po natin ng gusto natin at gusto ng Diyos, gusto nating pagsamahin. It is very important, a life that is committed, submitted, at obedient to God, to the Word of God. Amen po ba?
Kapatid, hindi po pwede sa totoo, kung lalakad po tayo at lalakad sa pananampalataya, we need to learn. Pag-aralan nating mabuti, Lord, paano ba ako tutong tuloy-tuloy na sumusunod, hindi po yung by chances o by season. Pag nakukuha ko ang blessing, ako susunod ako. Pero pag may trials, hihinto ako. No way, hindi ganun kapatid. Dapat meron tayong 100% commitment, whatever happen, susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ganyan ba commitment mo? Hello? Hello? Sino may katabi mo? Sabi no, parang ikaw yung topic. Ano? Hallelujah. Namamatay kasi cellphone. Thank you, Jesus. Mga kapatid, paano mo pinakikilala ang Panginoon sa iba? Mali siguro ang tanong ko. Kailan mo huling ipinakilala ang Panginoon sa iba? Kailan ka huling nakipag-usap sa ibang tao at ang kinukwento mo ay ang Panginoon? Susunod pa mga tanong, ang kwento bang kinukwento mo sa ibang tao ay latest na karanasan mo o dati mong karanasan? Ako po, kung tatanungin sa aking palagay, at palagay ko naman yung po'y biblical, araw-araw, gusto magparanas ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mayroon siyang ginagawa araw-araw. Kaya kapatid, ulitin ko, pinag-aaralan din po namin to. Hindi po dahil alam ko ito yung gusto ng Panginoon, ang isang bagay po na pinagsusumikapan namin, lakaran, ay ganito. Yung bang paggising mo sa umaga, masabi natin, Panginoon, diba, sino dito nag-good morning sa Panginoon? Good morning, Lord. Diba? I love you, Lord. Diba? Si Bishop Dante nga, yung kanya pa, Lord, taas ang kamay, karga, Lord. Tatay, karga. Hindi may karga, ha? Yung karga, yung pangko. Diba? Ganun mga bata, pag baby. Tapos, ang tatanong mo lagi, Lord, ano po bang gusto mong gawin ko sa araw na ito? Tinatanong niyo ba yan? O nakaplano lahat ang gagawin natin? Tapos, pagka napalpak, hindi ko na ipagpasa natin. Lord, ba't nagkaganito? Di po ba? Kaya nga minsan, may mga tao po na nagpaplano sa kanya sarili, pag doon napalpak, sabi ng kabikaan, ano daw? Ang Diyos ang sinisisi. Ba't mo sisisiin ang Diyos? Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ikaw yung hindi lumakad sa kanyang kalooban. Obviously, inilagay na ni Lord yung lalakaran mo, lalakad ka na lang, pagtitiwalaan mo na lang siya. At dahil doon, pag nalakaran mo, doon mo makikita kung paano ka mightily gagamitin ng ating Panginoon. Mga kapatid, gusto ko sabihin po sa inyo sa umagang ito, ang isang magandang balita, gusto kang gamitin ng Diyos. Salamat po sa dalawa. Kayo po na nasa online, gusto kayong gamitin ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya lang, ang susundan ko ay, available ka ba? Are you available? Are you available? Kapatid, kahit magaling ka, kung di ka available, di ka magagamit. We need to admit that. Diba? Kahit matapat ka, kung di ka available, di ka magagamit. Naintindihan niyo mga kapatid? So, okay, move tayo. Tignan niyo po, kanina nag-worship tayo and the Lord spoke to me sa heart ko about Moses. Diba, sabi ni Moses, di naman niya kilala si Yahweh. Nagpakilala nga si Yahweh sa magitan po ng burning bush. Alam niyo, dati nang nakakita ng burning bush si Moses. Ngayon lang siya nakakita ng isang puno na nasusunog na hindi natutupok. Hindi nakukonsume. Sanay si Moses doon, desert yun eh. Matagal siyang nagpapastol. Nakakakita siya nasusunog sa sobrang init sa disyerto, naglilihab. Nakikita niya, pero kakaiba to. Sabihin mo sa tabi mo, kakaiba to. Ang pagkakaiba nito, nasusunog, nagliliyab, pero hindi nakukonsume. Kaya po yan, nilapitan po ni Moses. At alam niyo po ba, sabi po doon, sabihin mo let my people go. Di ba ganyang utos sa kanya, ililigtas mo ang aking bayan. Ito magandang tanong, sabi ni Moses, maggagawa ka ng himala. Ang tanong po ni Moses ay ganito, talagang hindi niya kilala si Yahweh.
Panginoon, Lord, kung kayo po, ako po'y sinugo po ninyo, pupunta po ako sa Paraon. At sasabihin ko, palayain ang bayan ng Panginoon. Kung tanungin po ako, ano pangalan nyo? Anong sasabihin ko? Ano sabi ni Lord? Sabihin mo ako'y si Gara ng pangalan, no? Bakit kaya ganun pangalan? Sabihin mo, ako nga. O I am that I am. Kaya po mapapansin po ninyo, when Jesus manifests in the flesh, doon po sa gospel, sinasabi niya, verily, verily, I said unto you, I am the bread of life. I am the truth. I am the way. Di ba ganun po? I am the life. Lahat na lang ng I am, kinlaim ng ating Panginoon sapagkat siya Diyos na nagkatawang tao. Siya yung nagpakilala kay Moses na ako ay si ako nga. Alam mo ang ibig sabihin bakit ako ay si ako nga? Kasi pag sinabi niyang ito lang kanyang pangalan, matatali kasi sa pangalan. Ang sinabi ng Panginoon, sa lahat ng tanong, sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay, I am the answer. Kaya hindi ka mahihirapan. Hindi ka magugulumihanan, kapatid. May mga sitwasyon, bawa, kilala mo lang ba hanggang ngayon ba, magkakilala mo lang sa Panginoon ay nagbe-bless? Hanggang ngayon ba, may mga tao pong ang pagkakilala sa Panginoon naging mananampalataya because God heals, nagpagaling sa kanyang Panginoon. Kapatid, ang pagpapakilala ni Lord ay depende sa sitwasyon na kinakausap ka. Minsan nga po, nakabayad ka lang sa utang. Wow, salamat sapagkat ang Panginoon ay nagpapalaya, nakalaya ka sa utang. Yun lagi ang binibigyan mo ng emphasis. Pero kapatid, more than sa utang, more than po sa ikaw ay palayain ng Panginoon, meron pa siyang ibang katangian na pwede natin ipakilala kasi lahat ng sitwasyon na nararanasan ng maraming tao, ang Diyos ay ang sagot. Kaya kung makikita natin, mauunawa natin, makikilala natin ang Panginoon, ulitin ko mga kapatid, uulitin ko, maipapakilala natin siya sa lahat ng tao. Sabi po sa John chapter 14, di ba, naalala niya, nagpapaalam. Kakatuwa dito mga disipulo. Kapag nagbasa po kayo, ganito, i-meditate nyo yung ipipicture nyo, yung mga disipulo. Di po ba, naalala nyo yung sabi ni Jesus, pupunta na ako sa Ama, hindi kayo pwede sumama. Pag nakarating ako doon, sabi niya, paghahanda ko ng tirahan, pag maayos na, babalikan ko kayo. Tapos sabi niya, hindi ako makapunta. Sabi ng disipulo, bakit di tayo makakapunta? Tapos, alam niyo po, tatalo-talo po sila. Sabi po doon, mamaya sabi yung gano'n niya, sumagot ang isa sa disipulo, sabi niya, saan po ang daan? Paano kami makakapunta? Hindi po namin alam ang daan. Alam mo, daan. Hindi po, ano nga po ba daan? Kaya sinabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth and the life, no one can come to the Father except through me. So kapatid, yung directly sinabi na, walang ibang daan. Hindi yung dating daan. Hindi yung bagong daan. Ang tanging daan ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya wag tayong, minsan po, kahit po tayong mga religion, ang ginawa po natin, hindi, tinan mo yung mga tao, pag kinausap mo, hindi lahat naman yun puro sa Diyos yan. Di ba? Ganun sinasabi na, lahat naman yan, puro sa Diyos tatapos yan. Kasi lahat naman tumatawag sa Diyos. Oo nga, tumatawag sa Diyos ng pare-pareho. Pero ang tanong ko, ano bang daan ang pinadadaanan ni Jesus? Iisa lang ang daan. Hindi yung kabutihan na ginagawa mo, hindi kabutihan na gagawin ko, hindi yung pagtulong mo sa iba, ang daan yung ginawa ng Panginoon para sa'yo. Na siya namatay para ikaw, pag sumampalataya ka, magkaroon ka din ng buhay na walang hanggan. Kaya na yan, amen. So makikita po natin mga kapatid, walang iba. Yes, ito yung mga kaisipan po kasi ng mga tao yun. Ako din nakala ko noon lahat ng relihiyon, papunta sa Diyos, parehong tinatawagan. Bakit kailangan pa natin mag-share ng gospel? Bakit kailangan pa natin sabihin ng mabuting balita? Lahat naman pala papunta sa Diyos. Pero hindi, tinuturo sa atin ngayon sa liwanag ng salita ng Diyos na ang daan pala ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi pwede naman kasing ikaw ay tumatawag sa Panginoon, lasenggo ka. Pwede tumatawag sa Panginoon, sogalero ka. Pwede ka tumatawag sa Panginoon, Panginoong Jesus, nagdadasal ka naman, pero ikaw ay ganito. Di ba?
Marami ka kasalanang ginagawa, pero tumatawag ka sa Panginoon. Kaya nga sinasabi din ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung gumagawa lamang ng kanyang kalooban. Yung iba in-interpret, ang sabi daw, yun daw po paggawa ng pagkakasting ng demons, yun daw ang katampalasanan. Hindi po katampalasanan yun. Kapatid, siguro may mga kapatid tayong baka nauna na nakakilala sa Panginoon, gumagawa ng himala, pero at the other side, iba rin ang buhay na ginagawa. Hindi po pwedeng ang buhay mo ay hindi naka-inline sa salita ng Panginoon. So, amen po ba mga kapatid? At alam niyo po, ang Panginoon, ang galing niya, sa totoo lang, ako pag binabasa ko salita ng Panginoon, ang galing talaga ni Lord, yung kanyang pagdi-disciple, kung paano siya nagtuturo. Makikita niyo po mga kapatid, yung kanyang kaalaman, isinishare po niya sa iba. Hindi sa na-insecure. Alam niyo po ba, mapapansin mo, kahit sa mga pastor, yung mga insecure, ayaw i-share. Ayaw mag-share. Bakit? Kasi mas matatalinuhan siya. Pero wala ka malay-malay, anuman ang pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos at sinishare mo, lalo kang di nauubusan. Kasi bakit? Kasi ginawa kang mabuting katiwala ng Panginoon. Tinanggap mong libre, itinuturo mo din, ibinibigay mo din ng libre para sa iba. Amen po ba? Okay, start na tayo. Pwede na po tayo. Sabi po sa John chapter 15, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung kayo po mahilig mag-alaga. Siguro napansin niyo po yung talungan natin, yung talong sa gilid, ay wala na pong dahon. Ewan ko ba, ba't naisipan kong tabasin lahat? Kasi po yung kanyang bunga ay hindi ko na gusto. Yung pag namunga, bumabaluktot na, ayaw na lumaki. So sabi ko, kaysa sumakap ka pa ng lupa, putulin na lang kita. Ngayon po, tinan niyo po, nung tumubo po sila, siguro natakot. Nang nagtubuan, humahaba na naman ang bunga po nila. Ang tawag po natin doon ay pruning. Pinuprune para lalong mamunga at lalong dumami ang bunga. Okay, sabi po dito sa John chapter 15, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan. Sorry po kasi malabo yung sulat dito. At nililinis ang bawat sangang nagbunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Uy, yung pala namumunga pa din na sanga, pinuputulan pa rin. At nililinis, sabi po dito, upang lalong magbunga ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So meron po ang condition pala. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo masaganang nagbubunga at gayon kayo magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10, hanggang 16 lang po tayo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama, ay kayo mananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinabi ko sa inyo, sabi po dito, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapa sa inyong ang kagalakan ko. At nang sa gayon, ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Verse 13,
Ang pinakadakilang pag-ibig ay maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan at ialay ang kanyang buhay para sa kanila. At kayo kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kaya tinuro po yung narinig sa kanyang Ama. Verse 16, last verse, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo maghumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga, ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kaya niyo po ang Diyos po ang isang magpala sa kanyang salita. Mga kapatid, binasa po natin ang John 15. Galing po yan sa John 14. Sa John 14, na pinagsasabi po dyan, ay nagtuturo ang Panginoon sa mga alagad niya kung paano makapunta sa Kanya. Pinapakita po dito ng Panginoon kung paano ang alagad niya makaranas, kung paano naranasan po ni Jesus yung kapangyarihan ay tinatransfer din po ito sa kanyang mga alagad. Sa verse 15 mga kapatid, nililinaw po ng salita ng Diyos na naghahanap ang Diyos ng bunga. Alam niyo mga kapatid, ganito gagawin natin. Tumingin ka sa katabi mo at sabihin mo sa kanya ganito, masaya pala pag may bunga. Tingnan mo kung masaya katabi mo. Ulitin natin. Tingnan mo, masaya pala pag may bunga. Thank you. Tingnan po natin yon. Sa totoo lang naman. Ako po nagtanim ng talong. Alam niyo ba nung magbunga? Pinicture ko po yun. Yung unang bunga po niyan, halos isang braso ko ang haba. Nagulat ako, hindi ko na-expect na ganun po kahaba yung breed ng talong na nabili ko. Nung pumunta po ako, sabi, ang haba pala nito. Ang mura pa, ang haba na. Siguro kung yun po hindi ko pipitasin, aabot po isang ganitong kamay ko. Yung isang haba nito. Nakakatuwa. Kaya lang naisip ko, kahit naman mahaba yung talong, di man makakain ng buo yun, di ba? Pinuputol din naman natin yun. And then, ang puntos ko, nung maraming bunga, masaya ako. Si Dodong po, si Kuya Dodong, hindi ba si Kuya Dodong? Si Kuya Dodong kasi, sabi po, sabay kami nagtanim, doon niya tinanim sa kabila. Sabi ni Kuya Dodong, tapos si Kuya Ambet din, di ba nagtanim si Kuya Ambet? Nung kahapon nga, tinitingnan ko dito talong niya eh. Sabi ni Kuya Dodong sa akin, Pastor, bakit ganun yung talong mo? Sabi niya, ang daming bunga, ang haba, ang lalaki. Yung talong ko di pa lumalaki. Puro dahon, ayaw pa mamunga. Nalulungkot na po si Dodong magdilig, nasatawa, napapagod na siya. Kung pwede nga, batakin na lang, di ba? Pero alam niyo po ba, ang point ko siguro, pag nakikita ni Dodong, dahil pareho lang naman yung binhi namin, kaya lang ang pagkakaiba, yung pinagtamnan na lupa. Dito kasi nakakadinig ng Word of God. Hello? Uy, yung mga Kristiyano doon, mabubunga. Kailangan magbunga din tayo. Nag-uusap-usap siguro sila. Salita ng Diyos napapakinggan. May mga buhay din po yan. Amen o ba? Doon po sa kabila, ano ba yan? Ang mainit, marami reklamo kasi mga nagtatrabaho po, may mga nagtatrabaho po sa loob. Baka nagkakainitan pa yan eh. Nadadamay ngayon. Puro may mga sumpa, baka may sumpaan pa. Di ba? Kaya po yung mga talong ni Dodong, kalabasa, nagpakamatay na lang yung kalabasa. Mas pinili pa nung kalabasa mamatay siya kaysa makadinig siya ng mga sumpa. Yan, nagre-react po sa likod si Kuya Dodong. Kapatid, ulitin ka mga kapatid, masaya pag may bunga. Si Dory po, ayan, si Nanay Cora, dati naman natin nakakasama po yan. It's high time kapatid na mamunga ang bawat isa sa atin. Hindi mo yan pipilitin. Ulitin kapatid, kapag ikaw ay totoong nakadugtong sa puno, ulitin ko mga kapatid, pumunta kayo doon sa may harap namin, may bignay. Madalang na may bignay ngayon. Halos kami na lang dito. Pumunta po kayo doon sa labas. Makikita niyo yung bignay, hitik sa bunga. Lahat ng sanga may bunga. Ang ibig pala sabihin mga kapatid, nagpunta po kami ng Morong.
Sa Morong, napansin ko, lahat ng uri ng bulaklak, yung namumulaklak dito, nung makarating ako sa Morong, lahat ng nadaan namin sa kabundukan, maging sa highway, do sa Tiplex o ano pa man, nakikita ko lahat ng klase ng puno na pare-pareho, lahat namumulaklak. At dahil po doon, natutuwa ako. Bulaklak pa lang yun. Ang hirap niyan, si Dodong po, gamitin ko na si Kuya Dodong, lagi po siyang bigo. Sabi po niya kay Dory sa araw, Dory, yung kalabasan natin, namumulaklak na. Ade, natutuwa siya. Tapos, pinitas po niya yung mga bulaklak. Ay, nakakita na ako, namumunga na. Alam niyo po, unang araw, namumunga na. Ang saya-saya ng kwento niya. Nung pangalawang kwento, pangalawang kwento, ikatlong araw, sabi niya, Dory, kalungkot naman. Natuyot na yung bunga. Nalaglag ho eh. Kahit naman po dito, nagkakalaglag yung bunga. Di ko alam kung bakit. Unang-una, di ka masya naalagaan. Ang point ko mga kapatid, ano mang itinatanim mo, pag may bunga, matutuwa ka. Di ba, KTM, sana yung papaya, no? Ako, tonto ako doon sa papaya. Di mo, sa sobrang tuwa ko, nakuha ko yung sambunga. Ito matindi. Yung papaya, walang buto. Pero nakakatuwa. At tingin mag-worship, parang si She, nag-worship, natitingin din sa papaya kasi dilaw din yung isa. Siguro sabi ko ni She, naunahan ako ni Pastor. Kasi sa totoo lang, Ate Ems, kung hindi nyo man bigay yun, kukuhanin ko yun. Whether you like it or not. Bakit? Kusa kang mamumunga kasi nakadugtong ka sa puno. Kaya ka na born again. O, tingnan mo katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ngitian mo, huwag mong pilitin. Lalabas talaga yung bunga na yan. Kasi po, kayo po ay nakakabit dun sa source. Pangalawa, mamumunga ka. Bakit? Tingin kayo mabuti sa akin. Kasi yung tatay mo, vine dresser. Inaarugaan ka, inaalagaan ka. Kaya minsan mapapansin nyo sa buhay mo, may mga bagay na tinatanggalan Diyos sa buhay mo. Alam mo bakit? Kasi alam ng Diyos, mapapahama ka doon. Alam ng Diyos, pag yun ay tinuloy mo, hindi ka mamumunga doon. Mauusyami. Alam niyo, mauusyami sa Tagalog? Alam niyo ba? Madidelay yung bunga mo. Kaya sabi ng Lord, tatanggalin ko to. Lord, nasakit naman. Bakit tinanggal mo sa akin? Mahal ko pa naman. Hello? Sabi ni Lord, pag tinuloy mo yan, hindi ka mamumunga. Alam mo, pagka namumunga na at pinuprune ka pa, sino dito yung nakaka-experience doon? Yung bang sumusunod ka na sa kalooban, may sakit pa din dumadating sa buhay natin. Taas ang kamay. Parang kung kailan ka sumusunod, para lalong, bakit ganon? Akala ko ba smooth? Huwag kayong maniwala sa mga pastor na pagka do'y sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, smooth. No way. Basahin niyo pong mabuti mula sa Old Testament. Lahat ng sumunod sa Panginoon, dumanas po ng pagsubok at maltreatment. Tinan mo nga si Joseph, smooth ba yung dinaanan niya? Baka nga kung tayo, hindi na tayo maabot sa Egypt eh. Di po ba? Pero salamat. Ang kagandahan nito mga kapatid, kahit tayo po, ulitin ko, pag dumadaan tayo sa pagsubok, kahit anong hirap, importante, God is with us. Minsan alam mong sinasamahan ka ng Diyos. Pag minsan alam mong sinasamahan ka ng Diyos, may confidence ka sa puso mo. Bakit? Walang pagsubok. Alam niyo po ba, binabasa ko isang araw, Ephesians 3:20. Sabi ba naman doon, yung verse 19, ang nauna kasi doon, sabi niya, ito daw mga bagay na ito ay itinago ng Diyos sa mga nauna. Itong mystery, alam mo yung mystery? Ang mystery po yung church na pinagbigyan ng buhay ng ating Panginoon. At dahil po doon, sabi niya, nung nagpakilala siya sa atin, at alito matindi, nung makilala natin siya, tinanggap natin siya sa buhay natin, in-announce pa tayo doon sa heavenly realms na hindi mo kaya yan. Mga tinubos ng dugo ko yan. Pinagmamalaki ka kapatid, ikaw naman. Magpapatuloy ka kapatid kahit may pagsubok, kahit may mga problemang dadating sa buhay mo, kahit may trials na dadating sa buhay mo kapatid, ulitin ko, ang vine dresser mo, si daddy mo. Ang tatay natin, alam niya ang kanyang ginagawa. Pakisabi mo nga sa katabi mo, alam ni tatay ang kanyang ginagawa.
Alam niya. Kung ako lang po, gusto ko, marami kong gusto. Bakit? Kasi gusto ko, kahapon napunta kami sa SM, dumalaw lang kami sandali doon. Nakita ko po yung sports car ng Nissan. Shift ang tatak. Sabi ko, kung ako masusunod, gusto ko yun. Di ba? Ganda naman ito, nagpakuha ko ng picture. Bawal lang hipuin eh. Baka mamaya mag-signal eh. Makikita pag race ako, madidikit yung kamay ko. Wow, 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 wow. Di ba? Parang ganon. Pero ang ganda na sasakyan. Pero anin ko naman yung ganon. Para pagpunta ko lang, brum, brum, brum. Sino ba yung pastor na kayabang-yabang na yun? Di ba? Brum, brum. Hindi man patatakbo na parang tricycle yun. Siyempre, pag sports car, kapatid, naman. Nag-sports car ka pa, ang bagal naman. Naintindihan niyo ba? Kahit ikaw ay naka-ano ka, yung, di ba mga naka-GT, ako pag nakakita ko ng GT, yung naka-Mustang na GT, ako, ganda nito. Nagaganda naman ako, talaga naman maganda. Pero kung di naman ako bigyan ni Lord, ano ngayon? Hindi naman yung nakayamanan ko. Kung sana, yung si Papa ni Michelle, meron nga sila Ford Mustang dati, Tudor eh. Alam mo kung anong edad? 1963 model. Inabutan ko po yun. Nag-aaral po si Pastora Michelle. Inahatid siya ng daddy niya. Pula yung Mustang niya. Original lahat eh. O di sana. Kaya lang, wala din eh. 1963, lolo na yun, ng mga GT, ano. Pero, nagbabago ang trending eh. Mga kapatid, ulitin ko, pagka napupurun tayo, huwag tayo nagtatampo. Pakisabi mo oo nga. Diba? Sino nagpupurun sa atin? Mga magulang natin. Di ba? Sabihin, Dominic, aga ng gising. Konting bawas ng cellphone. Ganun lang. Hindi ka man ako nag-cellphone siya. Parang hindi nga nag-cellphone tong batang to eh. Babad sa cellphone. Dominic, bawal ng bawal. Pruning po ang tawag doon. Di ba, Elise? Di ba, Elise? Isang araw sabi ko, Elise, sabi ko, pag nahuli ka, nahuli. Wala kang cellphone. 10 lang din ka cellphone sa Elise. Sabi ni Elise, Daddy, kailan ako magkaka-cellphone uli? Sabi ko, pag okay ka na. Paano ako okay? Pag hindi ka na nagsa-cellphone, huwag ka ma-open anak. Tapos si Andre, siyakat po si Andre namin. Andre, kinuha na namin ng cellphone. 1 week? Nako. Pakisabi nga po natin, nako. Alam mo ang tsura ni Andre, ganito mukha ni Andre, bibisto ko na. 1 week si Elise, one month po namin tinanggalan ng cellphone. Wala siyang connection. Hindi siya pwedeng gumamit ng gadget. Dumulusot yung iPad ko, minsan binubuksan. Pero wala siyang gadget. Eto ka mo, nung si Andre, nakakuha na namin. Kasi bawal po matulog yung ganon. Si Andre, sarap ang tulog niya. Ganon siguro ng ganon. Nakatulugan. Paggising ko, tinin ko, madaling araw, nakakabit pa sa tenga. Gumaganon pa yata yung ulo. Kuha ang cellphone. Okay lang po. Okay lang po. Nakakisang araw na, 2 araw, sabi ni parang walang ganang kumain. Wala nang ganang matulog. Alam mo, sabi ko po, alam niyo po ba, sabi ko kay Andre, pa-counsel ka kay Elise. Pruning eh. Ano yun? Kami magulang, manunood lang kami, napapahama kayo. We help other people, tapos yung mga anak namin, di namin tuturuan. Hello? Para mas matingin naman yung mga kabataan sa akin. Kasi kapatid, ulitin ko ha. Huwag kayong matuwa pag kayo malayang-malaya at wala kikialam sa inyo. Bakit? Madi-destroy ka nang walang nagbabantay sa'yo. Kasi pag wala kang vision, di ba, people lack of restraint. Wala kang rehas, wala kang boundary. Lalo nung bata-bata po si Yeng, hindi ko pinaparam cellphone ko yan. Bakit? Pag nahuli mo nag-cellphone, niitsa. Bawal nag-cellphone. Isipin mo lang, gaganyasan. Ano ba yung Roblox ba yan? Roadblock? Roblox. Tinan mo, di ko alam. Tapos ganun si Yengeng. Bawal mag-Roblox. Kasi mag-Roblox, kumakain na kaganon eh. Naduduling na.
Ganon. Tapos, Yeng, ano yan? Need yung cellphone. Ang trabaho ng mga nagpahiram, taga-salo. So, kailangan ba? Kailan kung ano yan? Pag nakita mo si Yeng, nangisay. Ano nangyari dyan? Sobra sa cellphone. Di ba nakita po natin sa radiation? Pati yung mga mata, hindi nyo ba napapansin yung mga babad sa cellphone? Paalala lang. Ganyan ang mata. Ganito, di ba? Ang mata po, nagbiblink talaga. Sabi naman na iba. Di ba totoo naman, nagbiblink. Pero alam niyo po ba yung nakababad sa cellphone? Ganito ang mata. Ganyan, tinan niyo ako. Alam niyo ba bakit? Wala kang kamalay-malay. May mga parang maliliit na kulay, colorful yan eh. Na ang mata natin pinalala, yung radiation po niyan. Kahit nag-a-anti-radiation ka pa. Yung salamin. Lalo po kung madilim. Naku. Yung madilim kasi tinatago mong nagse-cellphone ka. Yan ang lalong delikado. Kasi yung mata mo, yung pinakabilog na mata mo, bumubuka. Ikaw naman, pinapapasok mo lahat ng radiation. Alam niyo po ba ng mata natin lumalaki, lumiliit? Yung pong nasa loob. Pastor, mata ko malaki. Dati na yung malaki. Hindi ko problema yan. Pero mayroong sa loob niya lumalaki, lumiliit. So, kapatid, pruning. Kung pinuprune ka ng Panginoon, matuto po tayo. Kung si Jesus nagpuprune ng kanyang disciple, ang mga magulang po natin pwede mag-prune po sa inyo. Ang pastor, ang leader mo, pwede tayong mag-prune. Tulungan natin. Amen po ba? Ang mahirap niya, pruning ka ng pruning tapos di ko pinrune. Mukha kang prunes. Simangot ka. Ilan po dito sa atin, nagpasalamat siya sa tatay niya. Tay, salamat, dinisiplin mo ako dati. Salamat, natuto ako. Tinan niyo po si Andre ngayon, ha? Sanay na. Hindi ko lang kung naglaba po siya. Naglaba po ba sa inyo? Nagsasampay. Mga kapatid, very important po yan na tayo po ay, dahil tayo po ay kapartner ng Panginoon. Ulitin ka mga kapatid, hindi ka pwedeng magpakilala sa iba tungkol sa Panginoon. Hindi ka pwede. Ulitin ko po ito para mas maintindihan po natin. John 15. Na meron kang sinishare sa iba, pero hindi naman mo pala siya masyadong kilala. Kaya very important in John chapter 15 verse 5 na nakaugat ka na at nananatili ka sa salita ng Panginoon. Yun po sabi po niya, apart from me, ulitin ko, kaya ako sa tingin ko po ganito, ang pagdi-disciple ay duty at responsibility inilagay sa atin ng Panginoon, hindi po siya mahirap. Bakit? Ikaw bilang disciple, kusa kang mamumunga. Kusa kang lalago. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin. Plus, yung natututunan natin, isinishare natin sa iba, dahil nananatili tayo sa Kanya, alam natin ang kalooban, mamumunga tayo kasi nga po kapatid, hindi tayo pwedeng magpatuloy kung wala tayo at hindi tayo nakadugtong sa ating Ama. Importante po yun dahil the moment cell group ka ng cell group, nagli-lead ka ng gawain, tapos wala kang personal na relationship, wala tayong personal na pakikipag-commit sa Panginoon o hindi tayo lumalago sa pagkakilala sa Kanya, kapatid, ang kinukwento mo lang ay kwento mo nakaraan, matutuyot ka. It is very important on chapter verse 7 sa atin. If you remain in me and my word remain in you, ito matindi. Ask whatsoever you wish, and it shall be given unto you. Importante po yun. Kaya sabi na, Pastor, yung kotseng blue doon sa iyo, kapatid, kaya nga importante you remain in the Word of God. Kasi kung ikaw, alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka hihingi ng isang bagay na alam mo hindi kalooban ng Panginoon. Alam nga naman hanggang ngayon, Panginoon, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon tumama sa loto. Ako po magpapagawa ng simbahan. Ang ganda sana ng motibo mo, kaya lang paraan mo mali. Paano ko nalamang mali? Yun sabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His, ang ibig sabihin ng His righteousness, His way. Ang what po doon, the kingdom of God. Anong pagsusumikapan mo? Yung kaharian ng Diyos. Paano mo pagsusumikapan? Ang paraan, His
righteousness, matuwid. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya ito po, napaka-importante po nito sa buhay po natin. Ang tayo po ay nananatili. Bakit? Kasi kapag nag-aabay tayo, ang lahat ng hihingi natin sa Panginoon, ipagkakaloob niya. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka hihingi ng isang bagay na alam mong hindi niya ibibigay at hindi niya kalooban. Minsan kasi pinupuwersa natin si Lord eh. Maglilingkod tayo. Alam mo, sa totoo po, ako personally, ito po ang conviction ko sa puso ko. Sa amin, ako po sa paglilingkod, kami pong mag-asawa, hindi naman po yun madali para sa amin. Dumadating din po sa puntos para din kami si Abraham na, di po ba yung bang pinangakuan siya ng anak. Pero kailan ba nangyari anak niya? He was only 75 years old when the Lord spoke to Abraham. Kailan ba pinanganak si Isaac? Mag-100 taon na siya. Ilang taon? Can you wait for 25 years to manifest the promise of God? Alam mo kapatid, kaya pag naiinip ka, ang dahilan po doon kasi ang hinihintay mo yung fulfillment ng promise niya, pero ang nakalimutan mo, kaya ka hindi maiinip kasi meron kang ginagawa para sa Kanya. Ulitin mga kapatid. Kaya nagkakainipan, tingnan mo si Sarai, nainip. Ang ginawa niya, sinuggest niya, huy, baka naman hindi ka sa akin magkakaanak. Baka naman dito, ito yung katulong natin, sipingan mo. Baka sa kanya magaganap. Pero pangako sa kanya mismo mangyayari. May himalang gagawin ng Diyos sa buhay po niya. 19 na, magna-19 na po si Sarah. Baka hindi sa akin. Bakit? Kasi kapatid, kaya ka naiinip, ang hinihintay mo yung manifestation. Pero ang nakalimutan natin, para hindi ka mainip, meron kang ginagawa. Mapapansin mo, pag kayo busy, lumilipas ang oras, gabi na pala. Di ba? Meron kang binabasa, si Pastor Michelle nga, may binabasa, huyan, umaga na. Hindi na niya rin nalaman ng oras. Pero yung walang ginagawa, ano nangyari sa atin? Tagal naman. Nanood ka ng 2 pelikula. Tagal naman. Wala kasing ginagawa. Pero pag busy ka, at ang oras natin nakadedicate para sa Panginoon, kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi kayo nakapokus doon sa, Lord, kailan mo ako pagpapalain? Alam ni Lord ang timing. Hello? Ako ngayon, pag-aasawa ko, alam din ni Lord ang timing eh. May plano ko, may mga niligawan din naman ako. May nagustuhan ako. May naging girlfriend ako. Akala ko mahal na mahal ko eh. Sabi ko, Lord, siya po. Tinan niyo po ang prayer ko. Kung hindi, pinatulan naman ako ni Lord. Panginoon, kung hindi lang kayo magbibigay sa akin na mapapangasawa, nag-dedicate na ako, hindi na lang po ako mag-aasawa. Kayo ba, kaya niyo sabihin ganon? Hindi na lang po. Desperado. Diba? Pero sa totoo lang, binigyan ako ni Lord, ayan po, nasa harap nyo. Ganda. Ikaw ba may sabi na, anak? Han, pakain mo ito sa labas mamaya. Ganda raw. Ganda. Sa totoo lang. Kung ako ganito, sa natural ko, hindi ko mapapangasawa si Pastora Michelle. Kailangan bulagin ng Panginoon niya para mapangasawa ko. Totoo lang. Isipin mo naman, talagang ang pag-aasawa ko, biyaya ng Panginoon. Tingnan mo naman ang anak ko. Yung palang best saka beauty, pag pinagsama, yan ang labas si Elise. Tingnan mo siya. Hindi beast. Best. Han, beauty and the beast. Beauty and the best. Bisaya man din. Okay. Okay, sige po. Forgiven. Okay, sabi po dito, kapatid, bakit ba, Pastor Nori, baka naiinis na kayo sa akin minsan, nakukulit na kayo sa akin. Pastor Nori, bakit ba pinipilit mo lagi? Disciple. Huy, church kaya tayo. At ang church nagdi-disciple. Ano gusto nyo? Magtinda tayo ng siomay lahat? Magkape tayo lahat? Alam mo yung pagkakape ni yung kape ni Franz,
Cafe de, announce na naman, bro. Yung Cafe de France, nakita ko to. Lahat sinisiran. Misa bumibindi na. Ang natatakot lang ako, baka hindi na bumalik. Sabi niya, ayoko nung bumili ng kape kasi ang tagal na makapag-usap ng lalaki. Kaya misa may wisdom po ha. May wisdom bro, may wisdom din ha. Kakausapin mo, palipat. Maganda po yun, ine-entertain natin. Baka mamaya nag-aaway yung mag-asawa. Ikaw naman kasi tagtang makapag-usap doon sa lalaki. Hindi ka man masyadong kakilala. Pero maganda yung kanyang ginagawa kasi yung mga tao kinakausap po niya. Sinisharean po niya ng yung humahanap sa lagi ng wala sang kailan ba kami nagpunta doon? Wednesday ba 'yan? Wednesday ng gabi. Wala sang hindi kinausap eh. Ako nga hindi na kinausap eh. Pero alam niyo, natutuwa ako sa kanya. Lahat kinakausap. Alam niyo, ganun mag-share ng gospel. Mag-build ka ng relationship. Pastor, bakit ba ikaw lagi tayo mag-build, magdi-disciple? Pag nagpunta ka doon magdi-disciple, yung kaya utos sa akin, yan ang utos sa atin. Ngayon, huwag ka na mag-church para hindi ka, huwag ka mag-born again. Yun ang utos sa Bible eh. Nawala nga yan eh. Dati ang pinag-uwaran namin, how to maging mayaman, paano maging maunlad, paano maging maganda, paano maging ganito, paano maging anointed. Nakalimutan natin, paano mag-disciple at paano maging disciple. Yun ang tinuturo ng Panginoon eh. Paano tayo maging alagad at paano tayo magkakaroon ng alagad. Yung alagad pala kapatid ganito, alagad ka muna bago maging alagad ng iba. Hello? Ulitin mga kapatid. Dapat alagad ka para makagawa ka ng alagad. Kasi yung pattern ng life mo ang transfer po natin sa iba. Jesus did that. Yan ang ginawa po ni Jesus sa kanyang mga disciple. Tinuruan po niya at nagkakamali rin yan. Nung isinend po yung 72, timo mali-mali pa yung ibang report. Sabi ng Lord, huwag kayong matuwa. Basta matuwa kayo kasi ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang pinakamainam po doon. Ngayon, bakit mahalaga nagdi-disciple? Kasi marami pang hindi nakakaalam ng mabuting balita. At ako at ikaw ang inaasahan ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo ba kapatid? Napaparangalan kaya ang Ama. Kanina po, pinag-usapan natin, pag doon namumunga ka, masaya. Tingnan mo, pag may bagong baby sa bahay po ninyo, di ba? Pag may bagong baby, pasa pa, lahat nagbebebebehan, puro language. Pero pag malaki na, di ba? Pero pag may baby, tuwan-tuwa po tayo. Kahit yung mga apo, di ba? Kung ano yan, di mo na napapansin, masaya pag may bago. Ganon din sa Kingdom of God. Kaya po sa Bible, pag may nakakilala, nagkakaasayahan sa langit. Alam mo, itong buwan na itong madadating, pasasayahin natin araw-araw ang langit. Ulitin ko, parang hindi nyo ako naintindihan. Pasasayahin natin araw-araw ang langit. Alam niyo ba kahapon, nung nandun po kami sa cell group, tininan ko lang, sabi ko, Lord, salamat, maraming kaluluwa to. Siguro mga 70 yun, ano? May 70 ba yun natin? 88 mo, 88, 88. Alam ba kahapon, ang pakiramdam ko, medyo parang pagod ako kahapon, pero alam niyo po, when I see the people na uhaw, nakikinig sila, grabe, sabi ko, Lord, talagang harvest time na. Kaya sabihin mo sa tabi mo, medyo panggigilan mo ng konti, bilis-bilisan natin. Ang sa akin kapatid, itong grupo natin, nagpe-face to face, magkakaroon tayo ng training by July. Ayusin natin, magpa-train tayo. Bakit? Gusto po natin, mamunga talaga tayo. Amen po ba? Magpagamit tayo sa Panginoon. Parang ako na lang, nung sabi ko, magpagamit tayo sa Panginoon, parang ako na lang yun ah. Amen po ba mga kapatid? At alam niyo po, ito nakakatuwa, sabi doon, pag doon namumunga tayo, napaparangalan ng tatay mo. Nung si Andre po ay nag-recognition. Pinag-aaralan ko pa paano, saka si Elise, si Kiana, nag-graduate po siya ng grade 12. Sabi niya, nag-uusap pa kami mag-asawa, Han, paano ba? Ako magsasabit ng medal, ikaw naman maglalike. Sabi niya, pinapractice ko pa, sabi niya, hindi, sabi ni Michelle, ikaw na lang, tapos, anuhin mo na lang, ganito gawin mo. Alam niyo po ba, nakapoise pa akong ganyan.
Tapos, Kiana, Micaela, ST, Bunag. Takyan na ka. Alam niyo po ba? Nataranta ako. Alam niyo ba, parang sarap-sarap, di bang with high honor, di ba? Sabi ko, manang-mana sa akin yung mga anak ko eh. Oo, nung grade 3 kasi ako, grade 1 na kasi ako, na-honor ako eh. Grade 1, tapos wala na. Pero niyo po ba nakakatuwa? Kasi di ba, nakita ko si, ito, with high honor ka, di ba anak? Si, si Elise po kasi with high honor. Ang kanyang daddy with highest honor. With honor ka, di ba? O, tapos ito, si Shoti with honor. Tapos, pati si Miggy. Wow, hallelujah. Nakita ko yung picture nila. Sabi ko, manang-mana kay Kiko. Di ba nakakatuwa? Alam mo kaya bakit ko si Kiko ginamit? Hindi naman talaga si Kuya Kiko eh. Sorry Kuya Kiko. Kaya Teria. Kasi Father's Day naman. Pagbigyan mo na Teria, Father's Day naman. Hindi sa totoo lang, di ba parang, wow, parang, alam mo pag yung lalo yung best in music, best in best in aralin, best in bulakbol, best in lahat na lang best eh, no? Dami. May magulang akong nakita eh. Pwede naman isabit ng isang sabit lang. Best in best in best in best in Tapos nababa, ganun na lang. Namamagana yung kilikili. Ang punto sa mga kapatid, di ba para sa parte ng magulang, parang wow, tuwan-tuwa yung magulang. Alam mo, lalo ang Panginoon, lalo ang ating Ama, napaparangalan daw siya pag namumunga. Alam mo si Dory, tuwan-tuwa ako sa kanya eh. Isipin po, napakasimpleng tao. Hindi ka naman ordinaryo, simple. Pero alam niyo po, sabi ko kay Dory, ano nangyari sa patay? Pag nagpunta kayo doon, ganon. Ay, kasi kilala ko na yung personality niya eh. Talagang magsishare yan. Alam mo siya may-ari ng patay, mag-gather tayo dito, mag-ipon-ipon tayo. Bakit? Sino ka? Tingnan niyo po, ginamit niya pagkakataon. Ako nagbago din isip ko eh. Nung sinabi ni Bishop Dante sa akin, Pastor, ako pati kasal, pinagsasamantalahan ko, pati yung birthday, pati ganito, basta nagkaroon ko ng pagkakataon, pagsasamantalahan ko. Sabi ko, Lord, gagawin ko po yun. Pagsasamantalahan ko, make the most of every opportunity. Maipakilala natin ang Panginoon. Dati kasi nahiya ako, baka mamaya sabihin sa akin, Pastor, hindi naman to krusada. Ba't mo naman ginawang krusada to? Importante mai-preach mo ang gospel. Anyway, gusto ko lang sabihin mga kapatid, napaparangal lang kasi ang Ama. Hoy, tingin kayo. Kailan naparangalan ng Ama sa iyo? Yung ko naman. Tinatanong ko kayo, kailan naparangalan ang Ama sa buhay mo? Yung ko na naman. Sa totoo lang, pag namumunga kayo, napaparangalan ang Ama. Kaya palagay ko, this coming Sunday, tuwan-tuwa ang Ama sa bawat isa sa atin. Itong linggong ito. Huwag niyo sasayangan pagkakataon, kapatid. Si Reggie, nakita niyo po umattend dito June 5. Supposed to be, susunod natin niya June 12. June 11 namatay. Who knows? Buti na lang nakakilala. Buti, mas masarap pa sa ngayon. Ang worship niya, naku, hindi ako nakatin sa turn to Jesus. Mas masarap pala dito, si Jesus nakaharap. Sino dito gusto niya si Jesus nakaharap? Ayaw. May assignment ka pa. May assignment ka pa. Mamumunga ka. Dito kapatid, di natin titingnan kahit ano po klase na basta tao. Kailangan natin dalhin sa Panginoon. Alam niyo po ako, talaga nung si Tatay Jimmy, si Bishop Jimmy nagpunta dito sa atin, nag-decide ako sarili ko, Lord, wala na akong klase pa ng tao, basta kaluluwa. Tinubos siya ng dugo ni Jesus, ano man ang kalalagayan niya sa buhay. Papahalagahan po natin. Amen po ba? O di mo. Ngayon, gusto ko sabihin sa inyo sa umagang ito, masarap po ang may bunga. Pasabi doon, para mamunga at manatilang yung bunga at mananatili din ang kagalakan mo.
Alam mo kapatid, si Ems, tinitingnan ko siya. Totoo lang nga Ems, tinitingnan ko kay kahapon. Si Ambet. Si Ambet, alam niyo si Ambet, parang mapapanood naman niya to. Di siya mapakali. Kasasabi niya sa akin, andiyan ba si Ambet? Oh, bro. Saan ba? Kuya Ambet. Pinagmamasdan kita kahapon. Para siyang yung hindi mapakali. Sabi niya. Nasabi na niya sa akin, binalikan na naman ako. Pastor, oo. Akala ko sabi niya, magpapakanta siya. Ay, hindi, wag bro. Pero niya po ba, tinitina ko yung galaw eh. Natutuwa po ako doon. Bakit? Ito magpapakita po ito sa atin. Hindi kailangan naman ganun laging crowd. 2, 3 kaluluwa, mahalaga po yun. Pero ang puntos ko mga kapatid, this morning, ipaalala sa atin, hindi naman po lahat ng puno sabay-sabay namumunga. Diba? May mga punong, 3 may bunga na yung puno ko, 3. Okay lang yan sa una. Pero ang papansin mo, ang mga puno hanggang tumatanda, lalong dumadami ang bunga. Naalala ko po siguro bilang pagtatapos. Yung isang bata, di ko na kung naisip ko na po ito sa inyo. Vision po ito. Yung isang bata nakatingala sa puno ng mangga. Sabi niya, gustong-gusto niya puno. Sabi niya, Lord, I want that fruit. Gusto ko siyang makuha. Aabutin niya. Hindi niya makuha, wala siya pang abot. Bata. Tapos, pag tumingin ka sa sahig, dami pa ng laglag na bunga. Sabi ni Lord sa kanya, Lord, aabutin ko po yung bunga na yun. Sinasabi sa Panginoon. Pero sabi ng Lord sa kanya, unahin mo muna yung nasa ibaba na mas madaling abutin. Lord, pupunta po ako sa Bacolod. Pupunta po ako sa Australia. Doon ako mag-mission. Uy, kapitbahay mo, inabot mo? Kailangan may ticket pa. Naintindihan niyo ba? Yung pong sa Santa Rita, kahapon, puro taga-Giginto na po halos yun. Isipin mo, kung nasa kabilang compound nila Ate Alma, ay doon na dadako at sasamba. Grabe. Kulang yung lugar na garahe nyo. Bilhin pa natin yung kabila. Naintindihan niyo po ba yun? May ginagawa ng Panginoon. Kapatid, ako natutuwa personally, pero sabi ko kay Kuya Ambet, bro, pupuntahan natin si Kuya Arnold kasi siya yung susi doon sa Malis. Badalawin namin siyang personal. Bakit? Kailangan na masimulan siya sa discipleship para mas mauna siya. Kasi nakita namin may influence tong taong to. Pero ang ginamit po doon si Kuya Ambet. Kapatid, yun po yung lugar niya. May kanya-kanya tayong lugar. Gusto ng Panginoon tayo po ay mamunga at manatili ang ating bunga. Amen o ba? Mga kapatid, ulitin ko bilang pagtatapos. Pangalawang pagtatapos ito. Hanggang 2 na lang ako yun. Yes, hindi na 3. 2 na lang. Itong pagtatapos na ito, mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo. Hindi mahirap mamunga. Natural na ikaw ay mamumunga sapagkat ikaw ay nakadikit, nakaugpong sa puno. Ulitin ko, kahit po panurin niyo yung buko, wala pong umiiri. Buko, walang ganun. Naturally po, mamumulaklak po yan, process po yan. Hindi ko maidin, baka mamaya madisgrasya ako. Naintindihan niyo mga kapatid? Sabihin mo sa kapatid, huwag mong pilitin. Kusa siyang mamumunga. Ang gagawin natin ganito, makinig kayo, sasummarize ko. Dapat nakadugtong tayo. Sabay-sabay nga po tayo, ganyan. Nakadugtong tayo. Pag hindi ka nakadugtong, obviously, hindi ka makapamumunga. Bakit pag nakadugtong ka? Kasi nakadugtong ka sa ugat, may source, buhay ka. Naturally, mamumunga ka kasi mananatili ka sa salita niya. Yung mga karanasan po sa pang-araw-araw na buhay po natin mga kapatid ay gagamitin ng Diyos so that maipakilala natin
sa ibang tao kung sino ang iyong Panginoon. Kapatid, ako po, hinahamon ko ang bawat isa kahit kayo po nasa online. Laliman natin ang commitment natin. Kung kayo po ay malapit lang, ulitin ko, kung kayo malapit lang, hindi na po para sa inyo ang Google Meet. Kung kayo po ay nasa vicinity ng Bulacan, si Richie nga, Batangas, nagpupunta dito. Si Laria, Quezon City, nagpupunta rito. Si Pastora Opel, nasa Valenzuela. Ay, sorry, Pastora Olive. May kasalanan naman ako sa iyo. Pumupunta dito. Ano dahilan mo? Para hindi ka makapunta. Ang Google Meet po ay para sa malalayo lang. Sa abroad, yung kailangan mo sumakay ng aeroplano, kailangan mo sumakay ng barko. Hindi po para sa mga sumasakay sa tricycle. Intindihan po natin mga kapatid. Laliman natin ang commitment natin. Mahirap, ako sa totoo lang, mahirap ang hindi face-to-face. Bakit? Hindi yan talaga design ng Panginoon. Sinakyan lang natin ng digital kasi yan ang pangailangan. Pero basahin po ninyo sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag doon natin kakalimutan ang mga pagtitipong katulad ng ganitong ginagawa. Kundi magpalakasan tayo sa isa't isa. Lalong alam po natin malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. Kapatid, kung yung time di mo mai-commit sa Panginoon, magkakaproblema ka. Ito yung mga kapatid dyan, paalala sa atin. Ako po personally, ganito pong iano ko po sa inyo. Kung kaya po ninyo, i-commit niyo sa Panginoon. Magmula sa araw na ito, Panginoon, ang aking buong araw ng linggo ay naka-consecrate para sa iyo. Ulitin ka. Huwag kang magsuswimming ng linggo. Mag-swimming ka Friday, Saturday. Pero gagamitin mo yung araw ng pagsamba. Kapatid, hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Bakit? Compromising ka. Yung araw na tinatalaga niya para makasamba ka, ay pinapagamit mo sa iba. Huwag mong paggamit mo sa Panginoon. Kasi pag hindi mo pinagamit sa Panginoon yan, may gagamit sa iyo. Mahihiyain ka, hindi ka tatanggi. Yung mga emergency na, intindihan po natin yan. Intindihan po natin mga kapatid. Ngayon, na-expect ko si Kuya Ambit ay wala kasi sa usapan pupunta po siguro mamaya pangalis niya, no? Kala ko po, umaga, 3:00 ng hapon, maghahatid po siya sa airport. Given po yun. Alam ng Panginoon po yun. Pero ang puso natin, pero ang sinasabi ko kapatid, yung bang family day, gagamitin mo. Kapatid, kahit i-establish mo yung paglabas nyo, ulitin ko po ito, hindi yun masama, pero hindi makatutulong sa atin. Bakit? Kasi inilalayo mo lang sa Panginoon yung mga pamilya mo. Akala mo lang na ginagawa niyo ito kasi gathering ng family. Pero hindi niyo po napapansin, sabay-sabay kayong nagdi-disobey sa gustong gawin ng Panginoon na dapat nandun ka sa simbahan at nakikipagpalakasan ka sa isa't isa. Kailan mo gagawin yan? Pag persecution, lalong hindi mo magagawa. Kailan mo gagawin yan? Kapag ikaw ay pinamimili na ng boss mo? Dati nga sa inyo, di ba? Pag may linggo, hindi nyo tinatanggap. Ito, si Lisa, kasama natin. Ito po, pinagtatawanan siya ng boss niya. Nag-resign siya. Para hanggang June 30. Paano ka mabubuhay? Huwag natin kakalimutan yung Diyos mo ay Diyos din niya, pero may favor ka, siya wala. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Hindi ko po sinasabi magsipag-resign po kayo sa trabaho. Pero kapag ka po, ang trabahong mayroon kayo ay inaagaw ang pagsamba nyo sa Diyos, kung ako sa inyo, iwanan ko yan. Dapat maliwanag po tayo dyan. Kung ang aking pagsamba sa Diyos ay inaagaw ng aking trabaho, I don't care kahit na malaki pa asweldo ko. Si Bishop Dante nga, tinmakwento niya. Binabayaran siya 12 million. Ko-compromise lang siya ng kaunti. Signature lang niya. Pag na-deal po niya, another 8 million will be added doon sa kanyang account. Sabi po niya, ayoko. Pag mundo na kausap mo, sasabihin sa atin, mangmang ka.
wala tayong isip. Pero ang totoo, wala nga tayong isip. Dahil ang isipan natin ay iisipan ni Kristo. May mahalagang bagay sa buhay natin na higit na pinapahalagaan po natin. Higit sa salapi o anumang kayamanan sa mundo. Ito yung pagkakilala natin sa Panginoon. Kapatid, high time. High time, I challenge you. The Lord will manifest the distinction between the righteous and the unrighteous. Wait for it. It will come. Those who serve God and those who did not. Wait for it. Gagawin ng Panginoon yan. Sa akin, sa iyo, sa bawat isa po sa atin. If I were you, mga kapatid, mga kabataan, ulitin ko, do not compromise. If you want to live a life that is fully committed to God, may gagawin ng Diyos sa buhay mo na hindi niya gagawin sa iba. Pakinig na mabuti. Wala nang panahon sa bawat isa sa atin ang anumang bagay na umaagaw sa atin sa Diyos. Kapatid, pagyamanin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Huwag yung bulsa mo, ipapahama ka ng bulsa mo. Kailangan natin yan, pero ang Diyos ang dinadagdag yan. Ang sinasabi ko, prioritize yung relationship natin sa Panginoon. And I can promise to you, this is the word of the Lord says, and God was with Joseph. At sasabihin ko po sa inyo, pag hindi ka nagko-compromise, the Lord be with you. Pagkasama mo ang Panginoon, no one can stand against you. Amen po ba? Stop. Yung alam niyong sin, stop. Atakin ka niya pababa. Yung alam niyo righteousness, go. Tuloy mo. Tayo mahiya. Father, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sapagkat hindi namin kailangan puwersahin ang sarili po namin para magbunga. Dahil kami po ay totoong nakadugtong sa iyo. Mamumunga ng katuwiran sa buhay ng bawat isa po sa amin. Father God, sa panahon po na kami po ay nag-compromise, we ask the forgiveness. Thank you for your grace, Panginoon. Oh, Jesus. Nilalagay po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang sinabi po ng John chapter 15. This is an intimate message, Panginoon, na iniiwan mo sa mga disciple sapagkat ikaw ay babalik na sa Ama. Panginoon, ilagay mo sa puso namin that apart from you, we can do nothing. There are times mayabang po kami, Panginoon. Alam niyo po ba yung hindi natin pananalangin at hindi pagsangguni sa Diyos ay isang klase po ng pagmamataas. Para natin sinasabi sa Panginoon, Lord, kaya ko na to. But this morning, we need to acknowledge God sa buhay ng bawat isa po sa atin. Let the Lord be the Lord. Bumaba ka na doon sa trono, siyang paupuin mo. Hanggat hindi nauupo sa tronong Panginoon, wala siyang magawa sa buhay mo.
kundi i-convict ka. I-convict, mali itong ginagawa mo. Pero pag pinayagan mo ang Panginoon sa buhay mo, madidinig mo ang kanyang boses na nagbibigay ng direction sa iyo. At kapatid, ulitin ko sa umagang ito, pinakikita ng Panginoon, yung bunga mo na dumadami. Labas lang ng labas yung bunga mo. Kasi bakit? Kasi nakadugtong ka at nananatili ka sa kanyang salita. Lord God, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, maparangalan ka, mapapurihan ka. Ano mang kaluwalhatian na hindi po namin inaangkin, anumang bagay na ginawa mo sa buhay namin at ginamit kami, Panginoon, ay dahil po sa biyaya at pagpapala mo. Lord, salamat. Kahit hindi po maganda mga pinanggalingan po namin, and yet, you have chosen us, Panginoon. Ikaw ang pumili sa amin. Kapatid, dahil ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi siya nagkakamali ng pagpili. Akala mo lang yun, kapatid. Ako pipiliin ng Panginoon, ito nga ang buhay ko. Ako pipiliin ng Panginoon, ito nga nangyayari sa buhay ko. No. The word of the Lord says, John 15:16, God chose you. Siya ang pumili sa inyo, hindi si pastor. It is only my responsibility na pangalagaan po kayo, pero ang pumili po sa inyo Panginoon. At sabi ng Panginoon, para ikay humayo at mamunga at manatili ang ating bunga. Kapatid, this morning, I declare in the name of Jesus, mula ngayon, bubuksan at pag-aalabi ng Panginoon ang ating personal na devotion. Yung bang hindi ka na pinipilit, kundi nagkakaroon ka ng hunger. Holy Spirit, put that hunger, Panginoon. Lagyan mo ng ganyang gutom sa puso ng bawat isa. Kasi po, Lord, may mga kapatid, parang from message to message to message, beautiful message, anointed message, Panginoon. And yet, walang natatransform sa buhay po namin, Lord. Hayaan mo sa umaga pong ito, lagyan mo po ng uhaw, Panginoon. Yung totoong nanggagaling po sa iyo sapagkat nakarugtong po kami, Panginoon, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Father God, by the power of the Holy Spirit, put a hunger sa puso ng bawat isa, Panginoon. Yung pagnahanap sa presensya. Yung kahit nasa tricycle po kami, Panginoon, umaawit kami sa iyo, Panginoon. Kung kami nasa sakyan, kung kami nasa trabaho, sinasabi namin, Lord, I love you, Lord, mahal kita, gusto kitang paglingkuran. Salamat, Lord. Minsan po, ang paglilingkod ay nakikita lang namin pagka malapit na kaming umuwi. May problema mabigat. Doon pa kami nagde-decide. O kaya may karamdaman, paano ka pa namin mapaglilingkuran? Kung hindi na kami nakakalakad, kung ang mga mata namin malabo na, kung ang mga kamay namin hindi na makagalaw, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to receive the revelation, to remember the Lord in the days of our youth, Lord God. Hanggang kaya pa namin, hanggang bata-bata pang iba dito sa amin, Panginoon, ipaglilingkod po namin ang aming buhay sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang buhay na pinamuhay mo dito sa lupa ay paglilingkod para sa mga ililigtas mo. At kami po ng mga recipient ng kaligtasan ng Panginoon, we commit our life to serve you, Panginoon, sa pagitan po ng pagkakaroon ng mga disipulo, sapagkat kami po ay naging alagad mo. Lord, we are committed to the assignment and to the task that you have entrusted sa bawat isa po sa amin. Or anuman sitwasyon ng buhay, anumang levels of life na meron po kami, Panginoon, use us. Kapatid, sabihin mo sa Panginoon sa umagang ito, gamitin mo ako, Panginoon. Sige, kapatid, maganda po yan manggaling sa bibig po ninyo. Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Thank you, Jesus. God heard that prayer. God heard that prayer. When you say, Lord, gamitin mo ako. Alam niyo mga kapatid, ang
ang paggamit po ng Lord sa atin ay hindi po nakadepende sa ability na meron po tayo. Hindi po ayon sa kakayanan na meron po tayo. It is under the power of the Holy Spirit that freely move into your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat mayroon kang ginagawa sa puso at buhay ng bawat isa. Kaya yung Panginoon, itong season na is another season of commitment to serve you more para sa iyong karangalan at kalwalhatian. We give you honor, Panginoon. We give you praise, glory in Jesus' mighty name. Everybody say amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So mga kapatid, panalangin po natin yan. Ako po sa totoo lang, lagi akong kinakausap ng Panginoon dyan sa bahagi po na yan na ipakonsecrate natin araw-araw Panginoon, sa Panginoon buhay natin. At dahil po doon, huwag mong hindi ka mapipresyon, hindi nakakatakot ng discipleship. Hindi iutos sa atin ni Lord yan kung hindi natin kaya. Kaya po natin yan. Yan po talaga ang process para kayo po ay lumago sa pagkakilala. Being a disciple of Jesus. Tayo po natin tumayo. Thank you, Jesus. Okay, kung meron pong tatay dyan sa ating kalagitnaan, pwede po kayong humarap doon sa tatay na nandyan sa kalagitnaan po ninyo. Thank you, Jesus. Okay na. Panalangin po natin yung mga tatay. Thank you, Jesus. Thank